Hello mga ka-legit Davercats, another updates kung saan Mr. Bossing, isang dating Davercats ang mayroon pong revelasyon patungkol sa TBJ at sa kay Bossing Vic Soto. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And for today's video, ito pong si Bossing na ata ang maituturing na pinaka-bless sa kanilang lahat. Una, dahil po napakaganda ng kanyang pamilya as well as ng kanyang mga kapatid na si Tito Sen, Pero dito po sa kanya pinapakita recently, makikita mo at mababanaag mo sa mga muka ni Bossing na talagang super tatay siya. Dahil last Saturday po, absent siya. Sabi niya po noon na kailangan niyang asikasuhin ang mga school, yung school po ni Tali. Kaya po talagang naroroon siya sa school dahil bagong panganak pa lang ang kanyang wife na si Miss Pauline. Pero alam niyo po ba na aside from those things ay meron pong isang dating Davercats ang nagpaparamdam ngayon kay Bossing. Dahil marami po siyang revelasyon patungkol kay Bossing Vic Soto, Pero ito naman po ay hindi naman naging pangit yung imahe ni Bossing sa pamamagitan niya. Sabi diyan, may ibinunyag ang dating host ng Eat Bulaga na si Tony Rose Gaida patungkol sa kanila ni Vic Soto. Kwento ni Tony Rose, tinangka siyang ligawan ni Bossing Vic noong magkasama sila sa nasabing noontime show. Ngunit hindi raw nito pinayagan dahil alam niyang mahirap makipagrelasyon sa isang katrabaho. Sa kanya pong interview with Mr. Julius Babaw sa Julius Babaw Unflag ay napakarami niya pong mga revelation kung gaano siya kasaya and fulfilling na maging isa sa mga legit at kasama po ng TBJ. Paliwanag niya, maybe ganoon ang nagparamdam konti pero kasi mahirap kung karelasyon mo yung kasama mo. Mahirap lalo for me kasi nga sabi ko silosa ako. Para sa mga hindi aware, si Tony ay naging mainstay host ng Philippine longest running show ng halos 2 dekada pero umalis siya sa nasabing programa noong 2014 upang makapag-focus sa kanyang pamilya. Sabi niya, it came into a point, nagkasakit ang mami ko, 2 anak ko nasa ospital for different reason. May sakit rin sila noon, hindi ko nakayanan. Sabi ko, I cannot give my best. And nahiya naman ako kay Mr. Tobiera at kay Malu, kwento niya. Patuloy niya, I talk to Malu, sabi ko, alis lang ako. Sabi niya, does that mean you're resigning? Una, indefinite leave. Sabi ko siguro Malu, ganun na nga kasi I'll have to attend muna to my mom and my kids kasi kailangan talaga tutok. So, kasunod niya na ipinahayag ng dating Eat Bulaga Davercats sa lubos siya nagpapasalamat sa nakatrabaho niya ang TV host trio na sina Tito Vic and Joey o mas kilalang TBJ. If there's a blessing that I consider is nakatrabaho kong TBJ because ang sarap nilang katrabaho, ang sarap nilang makasama, sambit ni Tony. Chika pa niya, Joey would really make you feel welcome. Si Bossing naman sobrang bait pero mahiyain. Si Tony ang only child ng famous award-winning actress na si Rosa Rosal sa binansagang original Femme Fatale of Philippine Cinema. Maliban sa Eat Bulaga, napabilang din si Tony sa Super Show Lunch Date o kay Kaperico, ASOP Music Festival at marami pang iba. So, inamin po dito ni Miss Tony Rose Gaida na may pagkakataon na nagpaparamdam sa kanya si Bossing para siya iligawan pero according to her ay mas pinili niya po na parang dead mahen kasi nga 'di ba parang sabi niya nga mahirap daw kasama sa katrabaho yung iyong karelasyon. Tinawag ni former Eat Bulaga host Tony Rose Gaida na blessing makatrabaho sina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon sa vlog ni Julius Babaw na inihayag ni Tony Rose kung gaano kasarap kasama ang TBJ. Alam niyo po kung tutuusin sa lahat po ng mga naging bahagi ng legit Davercats or legit Eat Bulaga, isa lang po lagi nilang sinasabi that they are really grateful and they are really blessed to be part of Eat Bulaga at the same time na makatrabaho po ang trio. Sa vlog ni Julius Babaw, inihayag ni Tony Rose kung gaano siya ka-grateful at kung gaano niya talagang pinagpapasalamat na nakasama niya ang TBJ. Sabi niya, if there's a blessing that I would consider, isa daw ito sa nakatrabaho niya ang TBJ dahil sobrang sarap po nilang makasama.
si Joey would really make you feel welcome. Ayun. So, very welcoming po itong si JDL. Pero alam niyo, parang pag tinitignan mo silang tatlo, parang si JDL yung pinakasuplado. Pero, ito po ay kabaligtaran, dun sa mga nakikita natin. Taong 2014, nang iwan na nga ni Rose ang longest running noontime show. So, parang sinasabi niya dito na wala pong any issues na napapaloob dun sa pag-alis niya, dapat po talaga siya, indefinite leave lang siya dahil she really need to attend yung kanyang mommy at yung kanyang dalawang anak. So, kailangan niya mag-focus doon. Pero dahil kinakailangan ng full force at full-time mom, nito pong problemang dumating sa kanya, kaya po doon po nagsimula na parang umalis na talaga siya ng tuluyan sa Itbulaga dahil nahihiya na rin siya kay Mr. T at kay Miss Maluchawa Pagar. So, ibig sabihin, hindi pala totoo yung mga bali-balita noon na si Bossing daw di umano ang dahilan ng pag-alis ni Tony Rose Gaida. Ngayon lang po niya inilabas yung mga ganitong klase ng revelasyon dahil nga syempre 'di ba parang let the issue die for itself. Ganun yun eh. Hindi mo naman kailangang ipaliwanag yung sarili mo, 'di ba? So natutuwa naman tayo dahil may ganong gesture itong si Miss Tony Rose. At dahil dyan narito ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating last update, magbabasa po tayo. Ang komento mula kay Mr. Romy Obispo, sabi niya, good evening Ma'am Darage Channel, God bless po. Ayan. So yan sa mga talaga masasabi nating very masipag na supporters po ng TBJ as well as ng mga TBJ defenders kasi hindi po mawawala yung komento lagi nitong si Mr. Romy Obispo sa mga updates po natin sa TBJ. Kaya maraming salamat po sa mainit na suporta. And of course, another comment, sabi po ni Mark Lawrence Macas, good afternoon, Darage Channel, God bless you all. Ayan, isa pa yun si Mr. Mark. Kaya alam nyo, kahit ganun lang kasimple yung kanilang mga comment, talagang pinipick up ko kasi nga, parang ito yung yung payback ko dun sa pagiging magiging legit Dover Card. Sabi naman po ng isa pa si Mr. Orlando Rafael, dalawa laban sa isa, malayo magaling si Karen kaysa sa kambal ni Carmina. Iba si Karen, sabi nga total package, sa kambal package lang. Ayun. So, ito po yung kanyang comparison naman dun sa anak po ni Carmina Villaruela, So, another comment, sabi naman po ni Romy Obispo again. Good morning Ma'am Darage, happy Sunday po. Wala talagang magawa yung scammer. Dapat pag nahuli ikulong agad ang mga ito, maliwanag na paninira sa TBJ. Ay true po yan. Grabe po yung kanilang ginagawa, talagang lantara na talaga. Kaya naman, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. Thank you for watching. God bless everyone.